Magandang araw mga kababayan at mga kaibigan, lalo na po sa mga kapatid ko po dyan sa Iglesia ni Cristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman, may panibago na namang birada itong si Epifanio Labrador patungkol po sa KOGC, yung relihiyong pinangungunahan po ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito na naman ang kanyang binibira. Inihahalin tulad niya ang relihiyong KOGC sa Iglesia ni Cristo. At panoorin nyo mga mahal na kababayan kung paano talaga nilalait din nitong Epifanio Labrador, kagaya ng paglait niya kay kapatid na Eduardo Manalo, ang tagapamahala po natin sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nahuhuli o natatagpuan itong si Epifanio Labrador. Kabagay, mahirap talaga hulihin ang taong nagtatago. Mahirap talaga mahanap ang taong ayaw magpahanap. Lalo na kung marami ang mga sumusuporta, marami din po ang mga tumutulong po sa kanya. Kasi nga ayon po sa kanyang isang vlog ay talagang 80,000 per day ang ibinibigay sa kanya ng mga mga supporters niya, particularly na po yung Romualdez. Yung Romualdez daw, yung mga Marcos at lahat ng mga minamahal niyang mga senador at mga kongresista. So wala naman tayong pinariringgan. Ito ay personal na opinion lamang dahil mismo sa bunganga ni Epifanio Labrador lumabas na sinusuportahan siya ng mga taong yan. So ngayon po, pakinggan nyo kung paano naman niya laitin hindi lang si Kibuloy, lalong-lalo na po ang pamamahala po natin. Di ko lang maintindihan kung ba't hanggang ngayon hindi pa ito nahuhuli. Marami din po siguro talagang nagtatago dito, kataong ito. Hindi mo maintindihan kung bakit ganito pa rin kung bumirada itong si Epifanio Labrador. Nung tiningnan ko nga ang video niya, ang maraming nagko-comment doon ng mga kapwa natin Pilipino na hindi ko rin maintindihan kung bakit sinusuportahan nila yun. Na kung manglait sa kapwa-tao, kapwa Pilipino, wagas. Kung manghatol, grabe. Pakinggan nyo mga mahal na kababayan at panoorin nyo ang pambibira naman itong Epifanio Labrading na ito. Pakinggan nyo at panoorin nyo. Ito po mga mahal na kababayan, pakinggan nyo ang panibagong update nitong si Epifanio Labrading. Pakinggan po natin. Congressman Akop at iba pang mga congressman na ginagawa po yung kanilang mga tungkulin para po sagipin sa mga taong sakim sa pera at kapangyarihan o mga magnanakaw yung ating bansa. No? So, napakapalad po natin sapagkat mayroon pong mga congressman na hindi nagpapa-under. Hindi natatakot at hindi nagpapatakot sa mga kultong reliyon na katulad po ng KOGC at higit sa lahat katulad po ng Iglesia ni Manalo na Diablo na gustong kontrolin yung mga politiko sa buong bansa. Napansin nyo mga mahal na kababayan, ito na namang si Epifanio Labrador, ang palabas na naman ito na yung iglesia daw ng Diablo na Iglesia ni Manalo na siya ring Iglesia ni Cristo na kinaaniban po natin ngayon ay planong kontrolin ang lahat ng mga politika dito sa ating bansa na kung saan hindi naman totoo. Bakit naman kokontrolin, di ba? Bakit naman kokontrolin? Sa palagay nyo mga kababayan, mga kapatid, kinokontrol ba talaga ng pamamahala ang mga politician dito sa Pilipinas? Parang hindi naman, di ba? Parang hindi naman. At talagang hindi. Bakit? Walang pakialam ang Iglesia ni Cristo diyan sa mga politician na yan eh. Diba? Walang pakialam. Ito lang mga politician, ang kapag araw ng halalan, Ayun, nagkakandara pa humingi ng tulong
sa pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Misinformation na naman ang isinisiwalat nitong si Labrador na kinokontrol ng pamamahala ang mga politician. Mali. 'Di ba? Sila nga yung nagmamakaawa sa atin sa pamamahala. Pumupunta sila doon sa Templo Sentral. Anong pakialam nun kung anong pakialam ng pamamahala kung hindi sila pumunta doon o kung pumunta sila doon, 'di ba? Subukan nyo, sige, subukan nyo. Humingi kayo ng tulong sa Iglesia ni Cristo. Suhulan nyo ng tiyak, tumpak. Walang pag-aalinlangan. Yan ang hindi tutulungan ng Iglesia ni Cristo. So, sa mga kababayan po namin, hindi totoo po na ang Iglesia ni Cristo ay nagpapasuhol o tumatanggap ng pera. Dahil sa buong panahon ng pagiging Iglesia ni Cristo ko, hindi ganun. Ipati nga yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo Isipin nyo, pag nalaman lang ng mga may tungkulin na ikaw na kapatid na Iglesia ni Cristo, tumanggap ka ng pabor o anumang pabuya o pera sa sino mang mga politika, ititiwalag ka. Diba? Ititiwalag ka. Isipin mo, kapatid pa lang yun kapatid pa lang yun. Pag nabalitaan yan at nalaman ng pamamahala na tumanggap ka ng kahit anong pabor mula sa politika, ititiwalag ka. Di ba? Ititiwalag ka. Kasi nga ang boto ng Iglesia sa amin, ang boto sa amin, banal na bagay. At yan po ay nakatala sa banal na kasulatan. Di ba? Yung kaisahan ng Iglesia ni Cristo ay nakabase po yan sa aral at salita ng Diyos na nakalagay po sa banal na kasulatan. Nang nakalagay doon, magkaisa kayo ng pag-iisip maging sa paghatol. Ang pagboto po ay isang paraan ng paghatol. Kaya iginagalang po namin ang kabanalan ng pagboto. Ngayon, itong ipinapakalat ni Epifanio na ang Iglesia ni Cristo daw ay kulto, tumatanggap ng pera. Huwag na kayong maniwala, mga mahal na kababayan, dahil ni minsan hindi kami napirahan at ni minsan hindi kami tumanggap ng pera. Tandaan nyo yan. Ni isang kusing. Naalala ko pa nga nung andun ako sa tindahan nagbabantay sa amin. Siyempre marami ang namumulitik, marami ang naglalakad, nangangampanya. Nagkataon, yun ay candidate for mayor yun. Candidate for mayor. Pagkalamano sa kamay ko, pumunta kasi doon mismo, naglamano sabay abot ng sobre. Alam nyo ang ginawa ko, mga kababayan? Sinabihan ko siya, Iglesia po kami ni Cristo. Ayun, sabay bawi ng sobre at sabay humingi ng pasensya. Pasensya na po. Akala ko po kasi hindi kayo Iglesia ni Cristo. Alam naman po namin na hindi po kayo tumatanggap ng pera galing po sa mga politiko. Ayun. Nagpasalamat pa sa akin dahil sila daw ay nung humingi silang tulong sa pamamahala, na pagkaisahan sila ng pamamahala kahit wala ni isang kusing na tinanggap sa kanila. Nagpasalamat po yung tao. Ang sabi ko naman, wala pong problema yun. Dahil kung ano po ang pasya ng pamamahala, yun po ang iginagalang ng buong iglesia. Ginagalang po namin yun. Pero yung sobre na yun, binawi niya at ibinigay ko talaga sa kanya. Bakit? Dahil ikatitiwalag po yun ng kapatid kung tumanggap. Diba? Ikatitiwalag, hindi lang ikatitiwalag. Diba? Kamatayan yun sa amin. Yung pagtitiwalag sa iglesia, ang katumbas nun kamatayan. Kaya yung pagka-iglesia namin ni Cristo, hindi namin ipagpapalit kahit 1 bilyon pa, 1 bilyon peso pa, bilyong piso ang ibigay nyo sa amin. Hindi yun. Kahit ilang bilyon pa yan, trilyon pa yan ang ibigay nyo sa amin, hindi namin tatanggapin yun. Anong tingin mo sa Iglesia ni Cristo? Mukhang pera? Lahat ng sinasabi nyo, paninira lang yan. Humingi ng paumanhin yun. Pagkabigay sa akin ng sobre, pinakal, Iglesia po ako ni Cristo. Iglesia po kami ni Cristo. Hindi po kami tumatanggap niyan. Pasensya na po. Sila mismo humingi ng pasensya. Ay, pasensya na po. Talagang alam naman po namin na walang Iglesia ni Cristo tumatanggap ng ganun. Sige, pagpalagay natin. Ganito.
may tumatanggap, may nabalitaan kayong tumatanggap. Pag yan nalaman ng sino mang mga manggagawa, ministro, pamunuan sa lokal, agad po yung ginagawan po namin ng R2O10. Anong R2O10 na yan? Yung form na yan ay para po sa pagtitiwalag. Di ba? Ititiwalag po yan sa lokal kung saan po nakatalayan. Hindi po tinotolerate ng pamamahala ang mga ganong bagay. Tapos sasabihin nyo ang pamamahala tumatanggap ng pera mula sa politika. Diyan po kayo nagkakamali. Ituloy po natin ang panonood. Kasi parang nakakapiko na itong si Ipipan nyo di ba? Hindi, wala. Itong mga supporters niya hindi rin naniniwala Mag-iglesia kayo ni Kristo para matutunan nyo at malaman nyo ang katotohanan. Ganun lang yun. Kung itong mga sinasabi ko mali, hindi, huwag kayong mag-iglesia ni Kristo. Pero kung totoo, umanib kayo. Salamat. So, okay, dumako po tayo sa ating topic ngayon. Ang ating po topic ngayon ay tungkol po sa isang leader ng isang reliyon din na masasabi mo talagang kulto na walang pinagkaiba sa reliyon ni Eduardo Manalo, na kanyang pinamumunuan ngayon, na masasabi mo talagang iglesia ng Diablo, no? Dahil sa malakultong pamamaraan nito, malakultong ginagawa nito. So, pasintabi po pasintabi po sa mga kaibayo po namin sa pananampalataya. Pero masyadong napipiko na po talaga ako nito kay Epifanio Labrador. Nakakapiko na talaga. Paulit-ulit na sinasabi na ang iglesia po ni Kristo ay kultong relihiyon. Paulit-ulit yung sinasabi po yun. At nakakarindi na pong pakinggan. So, ganito po na lang no? Marami naman po sigurong mga kababayan po natin ang nakakilala sa ginagawa po ng Iglesia ni Kristo. At alam nyo naman po siguro kung talaga dyan sa lugar nyo may mga Iglesia ni Kristo na mga loko. Sige nga, magbigay nga kayo ng mga tao na kaanib sa Iglesia ni Kristo na loko. Ito na lang ang karamihan po sa nakukulong, ito na lang, sample lang ang karamihan po sa nakukulong, nahuhuli, tagalabag ng batas, Katoliko po. Karelihiyon nitong si Epifanio Labrador, Katoliko. Katoliko, gumagawa ng krimen. Pulis ang humuhuli, Katoliko din. Pag ando na sa presuhan, ang bumabantay, ang nagbabantay na BGNP, Katoliko rin. O, di ba? Iwan ko lang, wala pa akong nabalita ang Iglesia ni Kristo na nakagawa ng krimen. Dahil kaming mga Iglesia ni Kristo, halos linggo-linggo po may aral kaming sinusunod. Linggo-linggo, Webes at Linggo may pagsamba sa amin. Kaya may gabay po kami. Ginagabayan kami ng mga salita ng Diyos upang makaiwas kami sa anumang mga masasamang gawain. Pero itong si Epifanio, grabe. O, diba? Grabe. Sinasabi talaga niya, ini-emphasize talaga niya na ang Iglesia ni Kristo, kagaya ng KOGC, Kulto, si Kibuloy at saka si kapatid na Eduardo Manalo, magkatulad sila. Sasabihin ko po sa inyo, hindi po yung totoo. Bakit? Kasi kung talaga ang Iglesia ni Kristo kulto, kung ang Iglesia ni Kristo gumagawa ng mali, dapat matagal nang nawasak po ang relihiyon ng Iglesia ni Kristo. Matagal na. Ang dami-dami nang sumira sa Iglesia ni Kristo, pero hindi po sila nagtatagumpay. Bakit? Katunayan po yan na ang Iglesia ni Kristo ay hawak po ng Diyos. Kaya kahit itong si Epifanio, kahit anong gawin nito, paninira, o di kaya kung sino man ang sa likod niyan na tao, kaya malakas ang loob nito, malakas ang loob pero nagtatago, ay hindi ka magtatagumpay. Bakit? Kasi Diyos ang may hawak ng Iglesia ni Kristo. Nakalagay yan sa talata sa Biblia, sino ang pipigil? Ako ang gagawa, sinong pipigil? Salita mismo ng Diyos yan. Kaya, nako, pasintabi lang po sa mga Katolikano po. Yung kulto po, hindi tunay na Diyos ang sinasamba. Tandaan po ninyo yan. Kung para mapatunayan yung kulto, ang Iglesia ni Kristo, magtanong po kayo, magsuri po kayo. Kung may ni isang mang aral na labag sa Biblia na sinusunod ang Iglesia ni Kristo,
sabihin yung yun talaga ikulto. Pero kung ni isang salita ng Diyos, ni isang utos ng Diyos sa Biblia, walang nilalabag ang Iglesia ni Cristo, hindi po kulto yan. Tunay na relihiyon po yan. Ito lang naman, sampul ko lang naman. Ano po? Pasintabi po sa mga kapatid po natin, sa mga kababayan po natin Katoliko. Kami po ng mga Iglesia ni Cristo, hindi po kami naniniwala sa mga santo. Hindi po kami naniniwala sa mga rebulto. Dahil mismo ang Diyos, nasa 10 utos yan. Diba? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Niisipin mo nga na ang Diyos ay may kalarawan. Anumang bagay dito sa lupa, sa langit, may kalarawan na inanyuan ng tao, ay bawal na. Isipin pa lang yun. Iyong gawan mo pa kaya ng larawan ng rebulto at sambahin. Kagaya na nakasulat sa Biblia. Ano po? Kagaya na nakasulat sa Biblia. Isang malaking puno, pinutol. Ang kalahati ginawang rebulto. Ang kalahati ng ginawang panggatong. Ang ginawa sa rebulto, kinulayan, dinamitan. Nilagyan ng mga palamuti. Pagkatapos anong ginawa ng taong bayan? 'Di ba? Anong ginawa ng mga taong bayan? Anong ginawa nitong gumawa ng rebulto na 'yon? 'Di ba? Naglibot. May maliit, may malaki, may maliit na santo, may malaking santo, may pinakamalaking santo. Depende sa laki ang price. Nililibot nila. Oh. Pagka nililibot na, anong gagawin? Oh, sasabihin sa mga mamimili. Oh, ito. Barato lang ito kasi maliit. Oh, ito naman malaki, pero gagabayan ka. 'Di ba? Anong ginawa sa santo? Ibininta. Oh, 'di ba? Hindi ba 'yon kakilanlan na kayo ang nauto, kayo ang nauto, kayo ang kulto? 'Di ba? Oh, anong ginawa sa kalahati ng kahoy na 'yon, ng puno na 'yon? Ginawa panggatong. O 'di ba? Kaya medyo nakakasakal na, nakakasakit na talaga ng damdamin itong si Epifanio. Iwan ko lang bakit hanggang ngayon hindi pa ito nakikita. Bagay, mahirap makita ang taong nagtatago. Siya po si Apollo Kibuloy. Mas kilala sa Pastor Apollo Kibuloy, na kung saan ay Mongoloid. Katulad din ni Eduardo Manalo, na kung titignan mo yung pagmumukha ng dalawang ito, parehong pareho. Mukhang galing sa mental, no? So, ako natatawa lang ako kasi may nakarating po sa akin na balita na ito pa lang si Apollo Kibuloy na nakakulong ngayon dahil nga sa salang pangre-rape, panggagahasa, pang-aabuso sa mga kababaihan, na kung saan gustong tumakbo ng pagkasenador dahil sa nakikita niyang kapag may kapangyarihan ka dito sa ating bansa, marami kang pwedeng gawin. At may mga mahal na kababayan, ang sinasabi na naman niya, yung nabalitaan niya, yung narinig niya, di ba? Na itong si Apostol Kibuloy daw, marami ang ni-rape na babae, marami ang ginahasa. O sabihin natin totoo. O bakit ikaw wala ka bang isyo? Di ba? Ikaw, Epifanio, wala ka bang isyo? Di ba ang isyo sa'yo? Magnanakaw ka, may ginahasa ka rin. Pareho lang kayo. Tapos ngayon sinisiraan mo ang kapwa mo kriminal. Sa bagay, galit ang magnanakaw sa kapwa nila magnanakaw. Ganun lang po yun. So mga mahal na kababayan, ayaw ko nang patagalin po ang video ito kasi masyado na tayong na-high blood. Umaangat na yung ating presyo ng dugo. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng paniwalaan ito si Kibuloy, si Epifanio Labrador. Nakakamali na tuloy tayo. Oh. Di ba? Tingnan nyo. Oh. Gabi na nag-vlog pa, nasa kagubatan. Di ba? Nakakaawa kung iisipin natin, nakakaawa na itong si Epifanio. Nag-vlog doon sa kagubatan. Imagine nyo na lang kung gaano karami ang lamok dyan. Ang mga insekto. Siyempre, pag maliwanag dyan, pupunta sa'yo talagang puputaktiin ka dyan ng mga lamok. Pati yung mga insekto na-attract sa liwanag. Di ba? Pero nagtsatsaga itong si... Kawawa talaga, kawawa. So sige mga kababayan, maraming salamat po sa lahat po ng hindi ko pa po kasama. Mga kapatid ko sa iglesia, paki-subscribe na lang po ng channel po natin para patuloy po nating maipagtanggol ang pamamahala po natin. Dito lang po kami.
handang magtanggol po sa pamamahala natin. Kahit anong gawin po ang paninira nitong taong ito at nung sino pa man dyan, wala pong makakapigil. Wala pong makakapigil. Di ba po? Walang makakapigil sa atin. Tuloy tayo. At sa mga kaibayo po namin sa panampalataya, maraming salamat din po sa inyo sa pagiging open-minded po ninyo. At marami din pong salamat kung hindi po kayo naniniwala dyan kay Epifanio Labrador. At sa mga naniniwala naman, ang maipapayo ko lang po ay magsuri po kayo sa Iglesia ni Cristo. Huwag agad kayong maniwala. Kasi katulad ko po dati, ayaw na ayaw ko rin po sa Iglesia ni Cristo. Mang-uusig din pa ako kagaya ni Epifanio Labrador. Pero ito, natawag po tayo sa Iglesia ni Cristo. Dahil nalaman ko, yung mga ibinibintang pala natin, mali naman, hindi naman totoo. O, di ba? Ang natutunan ko, kaligtasan ang ino-offer ng Iglesia ni Cristo. Wala pong iba. Pag nag-iglesia ka, hindi ka naman payayamanin dyan eh. Pag nag-iglesia ka, hindi ka naman bibigyan ng maalawang buhay. Hindi. Hindi yun ang ino-offer nila. Kapag nag-iglesia ni Cristo, ang sasabihin sa'yo, magtatamo ka ng buhay na walang hanggan, kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. At yun naman po ay nakasulat sa Biblia. Hindi po kathang isip lang o hindi po gawa-gawang aral. Nakasulat po sa Biblia, letra por letra. Kaya po natawag kami sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po mga kababayan sa pagsubaybay. God bless po sa inyong lahat. Shoutout pala po sa mga supporters po natin, mga subscribers po natin dyan na nasa ibang bansa po. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na panunood sa video po natin. Mabuhay po kayo mga mahal na kapatid. Mag-ingat po kayo dyan. At sa lahat naman po ng mga kababayan natin, kaibayan natin sa pananampalataya, ang may papayo ko lang, ano po kayo, magsuri po kayo. Wala po kayong pagsisisihan. Hindi naman po kayo pipilitin na mag-Iglesia ni Cristo, hindi po. Hindi ganun po ang ginawa sa amin. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta po sa channel natin. At sa hindi ko pa po kasama, pakipindot na lang po ng subscribe button at bell button para po sa susunod na upload natin ay updated pa rin po kayo sa mga ganito pong issue. So maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.